Narito naman ang nagbabagang kwento sa mundo ng boxing ngayon at welcome po kayo sa aking channel. Noong ika-5 ng buwan ng Mayo, Pinas time, si Naoya Inoue ay ipinagtanggol ang kanyang mga titulo laban niyan kay Ramon Cardenas sa Timo Villarin na sa Las Vegas, Nevada, USA at nanalo via 8-round technical knockout itong si Inoue. Sa second round, tinamaan siya ng left hook at bumagsak. Nagkagulo ang venue. Ngunit sinabi ng dating Japanese na World Boxing Association World Middleweight Super Champion na si Ryota Murata na nagsisilbing guest commentator sa Prime Video na nag-broadcast ng laban sa Japan, baka may anggulo na hindi si Inoue magaling. Nagpasok siya ng high-speed jab mula sa unang round at inatake sa Cardenas na may mataas na depensa. Sa second round, saktong nakarang siya sa mga suntok ng challenger na nag-counter-attack. Gayunpaman, nakatangkap siya ng right straight at nagkaroon ng nosebleed. Sa pagtatapos ng round 2, nakatanggap siya ng counter left hook at natumba. Mula nang makipaglaban siya kay Luis Nery noong Mayo noong nakarang taon, ito na ang pangalawang knockdown sa kanyang karera. Naparod siya sa magkabilang tuhod at nakagulo ang venue. Ayon kay Murata, ibinaba ni Inoue ang kanyang depensa na naisip ni Inoue na ang pagkakaiba ng lakas nila ni Cardenas ay napakalaki. Naging pabaya si Inoue at iniwang bukas ang kanyang katawan pagkatapos ng suntok. Na-knockdown daw si Inoue sa left hook, katulad rin kay Luis Nery. Parehong suntok lang daw iyon, kaya baka may anggulo dito na hindi si Inoue magaling. Pagkatapos nito, umatake si Inoue gamit ang iba't ibang mga kombinasyon. Sa ika-4 na round, tumama si Inoue ng rush na may right straight sa 6th round. Hindi siya nagpakita ng awa sa kanyang kalaban. Bagamat itong si Inoue ay labis na napaboran, ito ay naging isang hindi naasang matinding laban. Gayunpaman, humanga si Murata sa pagbawi ni Inoue matapos makuha ang knockdown. Pagkatapos ng laban mga kakwento, nakapanayam niya itong si Inoue sa pamamagitan ng live broadcast. Siya ay natumba sa Tokyo Dome at sa laban ngayon, ngunit sa kabaliktaran, kahit na siya ay natumba, hindi ito nakaapekto sa kanyang mga binti at hindi nagdala ng pinsala. Si Inoue ay nagpakita ng lakas sa dalawang laban na ito at ayon kay Inoue, hindi siya nakaramdam ng anumang pinsala. Pagkatapos ng pagbagsak, sinuri niya kung ano ang nasulyapan niya kahit na matapos ang knockdown at tinanong niya mismo si Inoue. Tumango si Inoue at sinabing hindi man na ito nakaapekto sa kanyang binti at sa palagay niya ay naka-recover kagad siya pagkatapos ng isang mahusay na patunay na talagang siya ay malakas raw. Ang knockdown na nangyari kay Inoue ay nag-udyog daw sa kanya na dapat babagsakin niya itong si Cardenas at nagawa nga niya ito. Mga kakwento, inamin ng Japanese promoter na si Hideyuki Iwashi, munti ka na siyang atakin ng puso sa pagbagsak ni Inoue. Mabuti na lang si Inoue bumangon at ang laban ay naipanalo. Umamin naman si Inoue na hanggat kaya pa niya sa super bantamweight ay mananatili pa rin siya. Ayaw pa muna ni Inoue na umakyat sa featherweight division. Ikaw kwento, ano kaya ang rason? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Fakit Storsky, kay kwentong Will Babs TV, kay kwentong Gabriel Narasa, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.